tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating Facebook page, tayo rin po ay napapanood sa ating pong Facebook Live sa UPC Bulan Church page. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-anyaya na muli po tayong magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na muli po tayong magkasama-sama sa espiritual na pag-aaral upang ang ating mga puso, ang ating mga isipan ay patuloy po nating mailapit sa ating pong Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, nais po nating batiin ang lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa lahat ng mga palagiang sumusubaybay sa programang ito. Sumain niyo po ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. At ganoon din sa lahat ng ating mga viewers online, patuloy po nating ina-appreciate ang inyo pong tuloy-tuloy na pagsubaybay sa napakaaga nating programa. At salamat po sa Panginoon na patuloy po na ang pagpapala ng Diyos ay pinadadaloy niya sa ating mga buhay, na sa pagdilat ng ating mga mata sa umaga, sa ating pagising, ay inuuna natin ang kanyang kaharian at katuwiran at ang pangako ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa ating mga buhay. So ngayong umaga mga kapatid, ating unahing pagsalusaluhan ang salita ng Diyos. At ang lahat ng bagay sa buong araw na ito ay
kayang idagdag ng ating Panginoon kasama ang ating mga pangangailangan sa ating pong mga pang-araw-araw na buhay. Spiritual man yan, physical, financial mga kapatid, lahat ng mga bagay, lahat ng aspeto sa buhay natin, ito po ay ipoprovide ng Panginoon kapag nakikita ng Diyos na lagi nating prioridad ang kanyang kaharian at katuwiran. Purihin ang Diyos mga kapatid at pagbati din sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa lahat ng ating mga kapatiran sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Meron po tayong prayer meeting mamaya dyan alas 5 ng hapon. At ganon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At mamaya meron din pong prayer meeting dito alas 5 ng hapon. Magkasabay po yan, magkahiwalay na lugar. Good morning kay Nanay Levy dyan po sa lugar ng Barangay Hamorawon, Bulan. At si Nanay Ida, ayan, mga senior citizen na kasama natin sa paglilingkod sa Diyos. Sumayin niyo po ang patuloy na kagalakan sa mga salita ng Diyos na bawat umaga ay inyong pinananabikang mapakinggan para sa inyo pong spiritual na kalakasan. At lahat ng mga kapatiran dyan sa area ng Hamorawon, sina Brother Rowie and Sister Giselle, i-bless po kayo ng Panginoon. At dyan sa lugar ng Daganas, sina Sister Agnes and Brother Jason and family, at lahat ng mga kapatiran dyan na inyong inaakay sa paglilingkod sa Diyos, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating mga viewers online, pagpalain po kayo ng Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Good morning kay Mamay Edin Nabua, Brother Ronald Galang Hipolito, Sister Beng Sasi dyan sa Rizal, Sister April Santos, Sister Marlene Golyoso, Sister Genevieve Balisacan, Sister Arlinda Hipagutis, kung sila ay nasa ospital pa ngayon. Pagpalain po kayo ng Diyos at lubos na pagalingin ng Panginoon si Brother Pando. Yan ang ating prayer sa Panginoon. Brother Andy Orozco, Sister Christy Disuyo, Sister Helen Hailo, Sister Nancy Dangla, Brother Ronel Galon Gumayaw, amen, watching from Palawan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Evangelist Ronel Gumayaw, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Evangelist, sumayin niyo po ang patuloy na biyaya ng Diyos sa inyong ministry as an evangelist. Praise the Lord. Mahirap po yung trabaho ng evangelist. Kaya patuloy nating prayer na patuloy po silang gamitin ng Panginoon for soul harvest in these last days, mga kapatid. At lahat ng mga kaibigan nating pastor dyan sa UPC Palawan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Erlinda Peruelo, good morning. At si Brother Ismail Sahulga, Brother Daniel Marahay, dyan din po ito sa Palawan. Si Hara Sana, good morning. From Payatas Central, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Lani Julian, Sister Lynn Peruelo, Mere Peruelo, Sister Aida Ramos, Brother Jose Magno Sasi, Amen. Sister Divine Espela Guyal, Brother Joseph Bara, Sister Ofi Glipo, Amen. Sister Benita Azarcon, Sister Esther Alida, Sister Virgie Flores, Marilyn Wagas Ayok, at si Brother Stephen Hunter Tihada, Sister Laura Gumban, dyan po sa Lahom, si Rachel Dakutanan, Sister Rebecca Montimor, Sister Ann Villabañez, Amen. Sister Annie Ringor, Brother JP Flores, Sister Helen Ditera, ayan. At maging Sister Eleanor Caporal Giocado, good morning. At si Nanay Alice dyan po sa lugar ng San Juan Daan. Sister Lita Sultan, Bernardo Matilde Leda Sidugen, Sister Angelita Ligoro, Sister Evelyn Acuña, Joey Sabakahan, at maging Sister Merlit
Pedrola. Ayan. Praise the Lord. Amen. At maging Sister Elvie Gomez Benigla, Sister Joseph Granado Bagao, dyan po sa Barangay Utabi. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Joey sa Bakahan. Pakishare na lang po mga kapatid ang ating pong episode ngayong umaga at patuloy po na i-bless ng Panginoon ang lahat ng makakapanood ng ating pong programa sa umagang ito. At isang tagumpay mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, last Sunday ay another 2 souls mga kapatid, 2 kaluluwa ang ating pong binautismohan. Nagpasya po sila na magpabautismo after ng ating Sunday service. Amen. At last week mga kapatid ay meron tayong bali 12 na nabautismohan last week sa pangalan ng Panginoon. At ngayong nakaraang lang linggo ay another 2 ang nagpabautismo. So salamat po sa Diyos sa patuloy na pagtugon ng ating mga kababayan sa pakikinig ng salita ng Diyos sa programang ito. Kagaya na aking sinasabi sa inyo mga kapatid, this program is oriented po ito, result-oriented program. So hindi po ito baka sakali, hindi ito suntok sa buwan. Considering na ang Panginoon ang lagi nating ipinakikilala sa programang ito. Kaya hindi po baka sakali yung resulta. Good morning sa aking kaibigan na masipag na pastor, si Pastor Hope Gaso, dyan po sa UPC Farm, San Mateo, Rizal. Ayan, na-invite niya ako dyan last year. May napakagandang gawain po dyan sa UPC San Mateo, Rizal. At ang buong family ni Pastor Hope Gaso, si Balesian, at ang mga kapatiran, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo mga kapatid ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon. Dito po sa UPC Bulan Church ay may 3 batch ng ating pagsamba. Dahil 3 po yung congregation na ating pinangangasiwaan. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa lugar ng UPC Magsaysay Bulan. At pagdating naman ng alas 8 ng umaga, Sabado pa rin, ay dito po sa UPC Iquirino Bulan. Magkahabulan po yan mga kapatid. Nauuna lang na mag-start ang Magsaysay, alas 6:30, at pag alas 8 naman dito po sa Iquirino, ay nag-i-start na din po. Lilipat-lipat lang po ako niyan mga kapatid after preaching. At pagdating ng araw ng linggo, alas 7 ng umaga naman po ang ating pagsamba dyan po sa ating congregation sa UPC Santa Remedios Bulan. Purihin ang Panginoon. At patuloy po na inaanyayahan natin ang ating mga kababayan sa ating mga schedule ng gawain at pagsamba sa ating pong Panginoon. Na yan po ay patuloy na magiging kalakasan ng ating pong pananampalataya. At sa ating mga viewers online, kung sakaling kayo ay decided na magpabaptize, kahit malayo po kayo dito sa Bulan, ay pwede po kayong maghanap ng UPC pastor sa inyong lugar. At sabihin nyo lang po na kayo ay nakaunawa na sa halaga ng baptism for our salvation. At pwede po kayo mag-request sa UPC pastor sa inyong malapit na lugar para kayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga OFWs na mga kababayan natin na kayo ay laging nakasubaybay, kung kayo po ay decided not to be baptized, kung mayroon pong UPC church or UPC pastor sa inyong lugar dyan, kung anong bansa man po kayo, pwede kayong mag-request na kayo ay mabautismuhan. O di kaya naman, kung kayo po ay uuwi ng Pilipinas, you can visit Bulan Church o kung saan mang malapit kayo na probinsya para magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Mahalaga po yan para sa ating kaligtasan mga kapatid. Let us read and obey Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid. At habang sinishare-share nyo po yung ating FB Live na yon, tayo po ay magpapatuloy at tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Bago tayo dumako sa salita po ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa panibagong kalakasan, buhay at umaga na ipinagkaloob mo sa amin, kasama ng aming mga listeners on air sa radyo at ang aming mga viewers online sa Facebook Live. Panginoon, sa anumang mga sitwasyon ng buhay na kinakaharap ng aming mga kababayan, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkilos upang abutin ang kanilang kalagayan. May mga nasa ospital marahil ngayon na nakasubaybay sa programang ito. We pray, God, for the complete healing sa kanilang mga physical illness na nararanasan. By the power of your name, Jesus Christ, cover them with your precious blood and holy anointing, Panginoon. Kumilos ka po sa sinumang nasa ospital ngayon o nasa banig ng karamdaman na taglay ang karamdaman na nagpapahirap sa kanilang katawan. We rebuke all sickness and disease to depart from their bodies in the name of Jesus Christ. Panginoon, dalangin namin si Brother Pando Gotis na mayroong taglay na karamdaman, ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan, Panginoon, in the name of Jesus Christ. At ganoon din po si Tatay Milan sa kanyang schedule for check-up, nawa ay maging favorable sa kanya ang mga result nito sa kanyang physical na kalagayan. Maraming salamat, Panginoon, at sa lahat ng mga nasa kadalamhatian ngayon, lalo na kami ay nasa krisis na sitwasyon. We pray, God, for your provision sa lahat ng mga pangangailangang material ng aming mga kapatid at mga kababayan nagpapahalaga sa paglilingkod sa iyo. Ang iyong pangakong kung uunahin namin ang iyong kaharian at katwiran, ay idaragdag mo sa amin ang lahat ng mga bagay na aming kailangan. Hanggang ngayon, ang salita mong ito ay nananatiling tapat at nananatiling totoo at makapangyarihan sa mga taong nananalig sa iyo. Salamat, Panginoon. I-bless mo rin po ang New Gen FM station sa management na patuloy na nagiging kapartner ng UPC Bulan Church sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba, at higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa na tutugon sa panawagan sa pangangaral sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon. Let the spirit of understanding and revelation be upon our viewers and listeners right now. In Jesus' name, we declare blessing and salvation sa lahat ng mga nakatune in ngayon sa radyo, sa Facebook Live na kasubaybay. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Praise the Lord. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa salita po ng ating Panginoon. Good morning dyan sa Sabah, Malaysia, sa UPC Sabah, Malaysia, kay Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez at ang inyong buong congregation na lagi pong nakasubaybay sa programang ito. Purihin ang Panginoon, at sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid. Kasabay ng pagbukas ng ating mga puso ay ating basahin ang aklat ng Hebrews chapter 12 verse 1 up to verse 2. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Hebrews chapter 12 verse 1 up to verse 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith,
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya nga yamang tayo'y naliligiran ng gayong kalaking pulutong ng mga saksi, ay ating iwaksi naman ang bawat pasan at ang pagkakasalang madaling kumapit sa atin, at tayong tumakbo na may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin, na nakatingin kay Jesus na pinakapunong tagapagpasimula at tagapagtapos ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus at niwala ng kabuluhan ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, you are now living in this world of many distraction. Kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay isasalig lamang natin sa kondisyon ng mundo, we will be distracted at hindi tayo makakapagpatuloy. Kaya nga kailangan meron tayong focus, mga kapatid. At ang focus natin ay sa Diyos lamang. Sabi po ng binasa natin, iset aside natin lahat ng mga distraction na maaring makahadlang sa ating tamang direksyon. Alam niyo po, spiritually speaking, ang paglilingkod sa Diyos ang pinakatamang direksyon ng buhay sa buhay na ito at maging sa darating, mga kapatid. Kung mayroon man tayong ginagawa ngayon at present na pwede nating pakinabangan kahit matapos na ang buhay natin sa mundong ito, ito po ay ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung salita ng Diyos na inyong pinapakinggan ngayon, ito po kung ating papahalagahan, uunawain at ipapamuhay, ito po ay magsisilbing investment ng inyong mga kaluluwa, hindi lamang sa present life, but even in the life to come. Sa eternity, mga kapatid, may kapakinabangan ang inyong ginagawang pakikinig ngayon sa salita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kung pagkatapos nating makinig ay inunawa natin, binulay-bulay natin at ipinamuhay natin ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi ni Apostol Santiago, be ye doers of the word and not hearers only. Maging tagatupad tayo ng salitang ating napakinggan at huwag lamang tayo magtapos doon sa pakikinig, kundi magresulta ito ng pagkaunawa at decision making or action to serve the Lord habang tayo ay may pagkakataon. At sa mga mananampalataya na, mga kapatid, alam kong nakaka-relate po kayo na sa mundong ito ang daming mga distraction na kung hindi tayo magfo-focus lamang, mga kapatid, sa iisang direksyon sa Panginoon, ay hindi tayo makakapagpatuloy kahit na alam mo na ang tama, kahit alam mo na ang katotohanan. If you will be distracted by this world, mga kapatid, na mga bagay-bagay, kahinaan, kasalanan, mga katakutan at pag-aalinlangan, lalo na ngayon sa panahon ng digmaan, mga kapatid. Although hindi man tayo literal na binabagsakan ng mga bomba, ngunit pagdating sa ekonomiya, mga kapatid, ay talagang higit pa sa mga bala at bomba yung epekto nito kung magtatagal pa ang mga digmaan, na pride lang naman ang, alam nyo, yung mga digmaan, dalawa lang naman yung rason niyan. Kasakiman, greed, and pride. Dalawa lang ang sanhi ng digmaan. Kaya kapag ang mga world leaders ay motivated by greed, motivated by pride, ay asahan mo na, mga kapatid, pataasan niya ng ihi. Walang gustong magpakumbaba, hindi baling mamatayan sila at masiraan ng maraming mga infrastructure, mga kapatid, sa kanilang mga bansa na kung saan sila bilong. Di baling mamatay ang kanilang mga mamamayan, mairaos lang nila yung kanilang greed at ang kanilang pride. So, let us pray for our world leaders na hindi sila maging driven by greed
and by pride. Dahil hindi lang sila ang nagsasuffer, kundi ang buong mundo. So, sa ganitong kalagayan, we are now experiencing another crisis after pandemic. Mga kapatid, ito naman yung crisis ng giyera na halos hindi mo na kayang bilhin yung mga bilihing kailangan, yung mga basic commodities, mga kapatid, napakataas na ng mga halaga o mga presyo ng bilihin, bunga ng mga digmaang ito, at yung sahod ng mga manggagawa ay hindi naman gumagalaw, mga kapatid, hindi naman tumataas. Subalit yung mga bilihin ay patuloy na tumataas. Dagdag pa dyan yung pananamantala ng mga oil companies na ang gusto nila ay sila lang ang kumita at mabuhay. So kung hindi tayo magiging rooted at magiging strong pagdating sa pananampalataya, we will be distracted. Mahihirapan tayo to survive sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi tayo rooted, kung hindi tayo concentrated sa iisang bagay na alam nating mahalaga. Ito po ay ang paglilingkod sa Panginoon. Remember that this world lieth in wickedness. Ang mundong ito ay nakahilig sa kasamaan. Kumbaga sa barko, ito ay palubog na. Kaya kailangan natin ang rescue ng Panginoon. Kailangan nating lumipat mula doon sa lumulubog na barko patungo doon sa nagre-rescue sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At kapag tayo po ay maglilingkod sa Diyos, ang ating kaluluwa ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Christian life is a life of journey. We are on the way to our final destination. Langit ang inihanda ng Diyos sa mga maglilingkod ng tapat sa Kanya. Pastor, bakit hindi dito sa mundo lang? Tingnan nyo naman kung ano ang ginagawa ni Satanas dito sa mundo. Isang araw, ang mundong ito ay gugunawin. Yung mga nuclear na yan na inihahanda ng bawat bansang makapangyarihan, yan din ang magiging kaparaanan upang matunaw ang mundong ito, mga kapatid. Nakahula na yan sa Biblia, mga kapatid, that time will come, nation against nation will fight each other, kingdom against kingdom. Before the end of the world, mga kapatid, mangyayari ang mga bagay na ito. At inihula na yan sa Biblia at sinalita na yan ng Panginoon. So kung tayo ay mga naglilingkod na sa Diyos, kailangan mag-focus lang tayo sa Panginoon. Yes, kailangan pa rin nating i-assume ang ating mga responsibilities na panlupa. Kung ikaw ay padre de pamilya, may responsibility ka sa family, yes. Pero wag nating pababayaan yung ating spiritual responsibility sa Panginoon na paglingkuran siya. Mga kapatid, sabi ni Joshua, isang pamilyadong tao rin ito, ngunit napakaganda ng kanyang statement, "As for me and my house, we will serve the Lord." So, ang mundong ito ay inihula ng Biblia, full of trouble. According to John chapter 14 verse 1 to 3, sinabi na ng Panginoon that let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you to go to prepare. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Huwag daw magulumihanan ang ating puso. Magsampalataya tayo sa Panginoon sapagkat siya'y paruroon upang ipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. Sinabi niya ito nung siya'y nasa lupa pa sa kanyang earthly ministry. And after, mga kapatid, ng kanyang pagpapahayag na ito, He was ascended to heaven, and until now, we are waiting for His promise of second coming. Pero ano po ang pinakamagandang dapat mabigyan natin ng tuon habang naghihintay tayo sa kanyang pangakong pagbabalik? Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Check the quality of your service to God, mga kapatid. Ibigay natin yung the best na quality ng paglilingkod, pagsunod, pagsisilbi sa Panginoon. Serving God is our privilege, mga kapatid. Dahil kung tutuusin, sino tayo para maglingkod sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Tayo ay mga hintil na kung tutuusin,
Mga aso tayo sa paningin ng Diyos before. But because of His grace and mercy, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Ito yung Diyos, mga kapatid, na nagkatawang tao, na kahit ang sarili niyang bayang Israel ay hindi siya nakilala at itinakwil siya at ipinako sa krus. Ngunit tayo ng mga hintil ay binigyan ng kapahayagan ng Panginoon na yung itinakwil na pundasyon sa Israel, yan ang ating ini-enjoy na paglingkuran ngayon. Kaya ang Israel, mga kapatid, bagamat yan ay pinili ng Diyos na bansa, ngunit ngayon nasa stage po sila ng spiritual blindness. Kaya meron tayong mga napapanood ng mga vlog na laban sa Israel. Totoo po yun na ang nagpapako, pumatay kay Kristo sa krus ay ang mga Hudyo. Ang mga galit kay Jesus Christ ay ang mga Hudyo. And until now, they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. Ang Israel ay nananatiling naghihintay ngayon ng Mesiyas. Kaya nga darating ang panahon sa kakahintay nila ng kakahintay dahil dumating na nga, hindi man nila tinanggap si Jesus Christ. Ang matatanggap nila na akalain nilang kanilang Messiah ay ang Antichrist. Nakahula yan sa Biblia. Kaya magkakaroon ng kumbaga pag-rebuild ng temple sa Jerusalem. Mga kapatid, pangungunahan yan ng Antikristo. At the middle of 7 years, doon madidiscover ng Israel na sila ay naisahan, nadaya, na yung inakala nilang Messiah, Antichrist pala. So kaya ngayon, ang Israel, mga kapatid, gumagawa sila ng ayon sa sarili nilang mga pasya. Mga kapatid. Gayunpaman, may covenant ang Diyos kay Abraham na ang Israel ay babalikan niya yan. Pero ngayon, ang focus ng Panginoon ay nasa atin ng mga Gentile people. Kaya ang ating salvation is by faith, mga kapatid, grace ng Panginoon. Biyaya ng Diyos ang ating kaligtasan. Kaya tayo mga Gentile, lagi nating tandaan that serving God is our great privilege. Na kung tutuusin, hindi man tayo karapat-dapat nito. Pero binigyan ka ng Diyos ng chance. Ikaw na nakikinig ngayon, kung tutuusin, wala ka namang karapatang maglingkod sa Diyos. Pero binibigyan ka niya ng pagkakataon kung bubuksan mo ang iyong puso. Na kahit ikaw ng pinakamaruming tao, pwede kang patawarin ng ating Panginoon. Na kahit ikaw ng pinakamasama, pwede kang linisin. Pwede kang dalisayin ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin. Kayo at magkatwiranan tayo, Isaiah 1:18. Gaano man katingkad ng inyong kasalanan, ay aking papuputiin na kagaya ng niebe at kagaya ng balahibo ng tupa. So mga kapatid, kung ang Panginoon ay nangako that He will prepare a place for us up in heaven, kailangan natin itong paghandaan. We are now waiting for God's return, for Jesus Christ's return. Pero habang tayo naghihintay, kailangan naghahanda din tayo. Because God is a God of preparation. Ang Diyos ay Diyos ng paghahanda. If the Lord Jesus Christ is preparing now a place, better place for us in heaven, so we should prepare also ourselves. Kailangan nating paghandaan, ihanda ang ating sarili. Paglingkuran natin ang Diyos ng ayon sa Kanyang kalooban at hindi lang ayon sa ating sariling nais, mga kapatid. So, ang buhay Kristiyano is a life of journey. Whatever happens along the way, whether good or bad, blessing or suffering, weakness or strength are parts of our journey. Ayan. So, all things work together for good. Mga kapatid, anuman ang mangyari, masama o mabuti habang ikaw ay naglalakbay, part yan ng paglalakbay. Yan. Kung ikaw ay naglulong distance driving, bago pa magkagera ay madalas po akong naglulong distance. Kasama na yan sa journey, sa biyahe na mapaplatan ka ng gulong, mapapako yung gulong mo paminsan, mababalaho ka sa putikan. Kasama na yan, part of journey yan eh. Matatraffic ka. Minsan may biglang butas sa highway
na kakalabog na lang bigla yung iyong sasakyan. Part of journey. Ayan. Kung ikaw ay biyahero, kailangang handa ka sa any possibility along the way. Na pwede kang masiraan ng pyesa, posible kang maantala, posible kang makaranas ng ganito, ganon. Normal yan sa bumabiyahe, mga kapatid. Kaya, kung ang paglilingkod sa Diyos ay spiritual journey, whatever happens along the way, just relax and focus to your journey. Amen. Whether good or bad, blessing or suffering, weakness or strength, are parts of our journey. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, hindi man tayo exempted sa kung ano ang nangyayari sa mundo kasi nasa mundo pa ang mga Kristiyano. We are in this world, but we are not of this world. Kaya dahil nasa sanlibutan pa tayo, kung ano man ang mga suffering sa sanlibutan, hindi tayo exempted. Pag nagmahal yung krudo at gasolina, kung ikaw ay Kristiyano, damay ka. Pag nagmahal ang mga bilihin, kahit ikaw ay matapat na Kristiyano, damay ka. Because we are still in this world. But remember that we are not of this world. Meron tayong final na destination. Ang kalangitan, inihahanda po ito ng ating Panginoon. Philippians chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Buhat doon naman ay inihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ayan, our citizenship is in heaven. Mula doon, amen. Kaya hindi totoo yung sabi ng mga saksi na wala raw langit. Mula nga roon si Jesus Wala raw langit, walang impyerno. Hindi po yan totoo. Kasi ang Panginoon umakyat sa langit at doon niya raw tayo ihahanda ng dakong kalalagyan. So sabi niya, I will go. O hindi dito. Umakyat siya sa langit O di may langit. At siya'y muling babalik. O ibig sabihin, mula doon, iba yung dito sa doon, mga kapatid. Mula doon ay hinihintay natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung saan siya umakyat, nung siya ay umalis sa lupa, doon siya manggagaling para balikan ang kalupaan o ang mundo upang bigyang pag-asa ang mga nananalig sa Kanya. We are in a journey and we should minimize our baggage. Kapag ikaw ay nasa paglalakbay, hindi komportable na marami kang bitbit, mga kapatid. Hindi komportable na marami kang daladala kapag ikaw ay nasa paglalakbay. Kaya nga sa mga travelers, nauso po yung term na go light. Ayan. So kapag ang iyong biniling ticket sa airplane ay may nakalagay na go light, ang bagahe mo na allowed is only 7 kilos at hindi na yan dyan lalagpas. Amen. So ano ang punto? Bakit natin sinasabi? Dahil sa paglilingkod sa Diyos, nasa paglalakbay po tayo. Huwag tayo magbitbit ng maraming alalahanin. Kaya nga sabi ng Panginoon, cast your burden upon the Lord, for He careth for you. Ilagak natin sa Panginoon ang ating mga kabalisahan sapagkat ipinagmamalasakit tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, i-minimize natin yung ating mga daladalahin na hindi mo naman nasusolusyonan, ibigay mo na yan sa Panginoon. Pastor, 20 anyos na itong pinapasan kong problema. Ang tanong, nasolusyonan mo ba? Hindi rin. Ba't mo pinapasan pa? Ibigay mo na yan sa Panginoon upang magkaroon ka ng kapahingahan at kapanatagan. Then, continue to go forward. Focus on your journey and serve the Lord. Pastor, 30 anyos ko na itong dinadalang bigat, problema sa buhay ko. Ang tagal na niyan, nasolusyonan mo ba? Pastor, marami na nga akong ginawang paraan, hindi ko magawang lunasan ito. Di ibigay mo na sa Diyos. Hindi yan para sa iyo. Tandaan natin, ang mga bagay na hindi mo naman kaya, hindi yan para sa iyo. Give it and leave it to God. Isang tip yan para mamuhay kang may kapayapaan.
i-assess mo yung problema. Kapag ang problema na mayroon ka ay hindi mo naman kayang lunasan, malalaman mo naman yan eh. Kung ang suliranin na taglay mo ay hindi mo kaya lunasan, iba naman yung ayaw mo lang gumawa. Kasi may mga problema po tayo na expected ng Diyos na kakayanin naman natin. So, gawan mo ng solusyon yan. Pray and ask wisdom from the Lord and then do your part to solve your problem. However, yung mga mabibigat na mga bagay na nag-cause ng anxiety sa buhay mo, depression, yung masyado ng mabibigat na mga sitwasyon na beyond your capacity na, mga kapatid, hindi na yan para sa iyo. Huwag mong bitbitin, huwag mong pasanin ang mga bagay na higit sa iyong kapasidad. Alam niyo mga kapatid, sa mga sundalo, kapag sila ay nasa training, kung gaano sila kabigat, yun din ang kanilang papasanin sa kanilang pagtitrain, sa kanilang pagja-jogging. Halimbawa, kung ikaw ay 40 kilos, yan. So, magbibit-bit ka rin ng bag na 40 kilos. Hindi pwede yung higit sa kapasidad mo ay dadalhin mo. Dahil tayo, limited tayong mga tao. Kapag mayroon kang problema na hindi mo naman kayang lunasan sa sarili mo lang na kaparaanan, it's about time for you to realize that that problem belongs to God. Hindi yan para sa iyo. Ibigay mo sa Diyos. Matuto tayong maglagak sa Diyos na mga alalahaning hindi naman natin kayang lunasan. For us to live peacefully and joyfully even in the midst of the storm. Inaalala mo lagi yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang i-assume yung responsibility. Ibigay mo sa Diyos. At ang asikasuhin mo ay yung mga para sa iyo. Yung mga kaya mo. Paglingkuran mo ang Panginoon ng tapat. Just do your best to serve the Lord and God will do the rest. Ibibigay ng Diyos yung nararapat para sa iyo. At yung mga pasanin na hindi mo kayang pasanin, siya ang magbibigay lunas nito to prove His promise na anumang bagay na ipinagkatiwala natin sa Kanya ay may kakayahan siyang ito ay bigyan ng katugunan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tuloy tayo mga kapatid, focus on God, not on yourself. Alam niyo yung mga taong laging nadidepress, yung laging nakafocus sa sarili. May awit tayo na naririnig na the greatest love of all daw is to love yourself. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? The greatest love of all. Di ba may awit nun? The greatest love of all. Yan. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Alam nyo, kaya nga magulo na ang bawat pamilya dahil may mga magkakapamilya na puro sarili lang iniisip. Kaya magulo ang mundo, mga kapatid. Ito lang na pagsasamantala ng mga negosyante sa pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong krisis. Yan ay pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa salapi. I am not saying na wag nating mahalin ang ating sarili. Pero hindi po greatest love of all yung mahalin mo ang iyong sarili lamang. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung paanong minamahal mo ang iyong sarili, ganun mo mamahalin ang iyong kapwa. At higit sa pag-ibig sa sarili mo at sa iyong kapwa, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kapag hindi mo yan natutong ipamuhay, kaguluhan lagi, mga kapatid. Yung mga nadidepress na tao, sila yung mga tao lagi na lang iniisip ang sarili. Pero bakit hindi ka lumabas at tumingin-tingin sa paligid? Akala mo ikaw na ang pinakakawawa, lumabas ka, may makikita ka na mas kawawa pa kaysa sa iyo. At masasabi mo, salamat Panginoon. Akala ko ako na ang pinakakawawa, may mas kawawa pa pala kaysa sa akin. O may encourage ka ngayon sa buhay na ito. Pero wala ka nakamukmok dahil sa problema at puro sarili ang iniisip mo, maghintay ka, you will be depressed, mga kapatid.
magkakaroon ka ng anxiety, mawawalan ka ng gana sa buhay. Pero kapag ikaw ay umikot-ikot upang tumulong sa iba, alam niyo mga kapatid, may mga problema tayo na nasusolusyonan the more we help others, the more we think about the welfare of others. Mamamalayan mo yung sarili mong problema, lalo na yung mga taong mayroong depression, hindi naman nila na-identify talaga kung anong problema nila. May mga taong nagpapakamatay na hindi nga nila alam kung ano ang pinoproblema nila. Basta hindi sila makatulog, hindi makakain, walang kapayapaan, walang kapanatagan. Pag kinausap mo, hindi man nila ma-share kung ano talaga ang specific nilang problem. Yung mga ganyang tao, puro sarili ang iniisip. Mga kapatid, mag-focus ka sa kalooban ng Diyos. At mula sa depression, the Lord will set you free. At ikaw ay mabubuhay na may kapayapaan, kapanatagan sa pagsunod mo kay Kristo. Purihin ang Panginoon. So, huwag tayo mag-focus sa sarili. Mag-focus lang tayo sa Diyos. Dahil alam ng Diyos kung anong ikabubuti ng ating sarili. And the more you follow Him, mas magiging safe ang iyong direction. Wala pang sumusunod sa Diyos na naligaw. Mga kapatid, lahat ng mga taong naligaw ay nagsarili ng landas. Pero wala pang sumusunod sa Diyos na habang sumusunod sa Diyos nawala sa direksyon, habang sumusunod sa Diyos naligaw, walang ganon. Lahat ng sumusunod sa Panginoon ay nasa safe na rota ng buhay, mga kapatid. So I encourage everyone to follow Jesus no matter what. Kung nangangapa ka sa dilim, follow Jesus. And you will be guided to your right direction, mga kapatid. Wala pang sumunod sa Diyos na naligaw. Kaya anuman ang ating daanan ng mga pagsubok as we follow the steps of Jesus Christ, continue your right direction. Follow Jesus no matter what. Anuman ang iyong sitwasyon, ang lagi mo dapat mindset, I want to follow Jesus. I want to serve the Lord. Kapag yan ang pananaw mo sa buhay, may malaki kang advantage kumpara sa iba na maaring magaling lang sa mga taong kaisipan, ngunit walang connection at relasyon sa Panginoon. So mga kapatid, ito po yung ating natalakay ngayon. Please share our topic today upang maging kapakipakinabang din sa ating mga kababayan. Our goal is not just to start the race, but to finish the race. Sa paglilingkod sa Diyos, huwag kang maging good starter lang. Be a good finisher. Tapusin mo. At ang pagtatapos ng paglilingkod sa Diyos ay sa pagbabalik ng Panginoon. O di kaya naman, kung mauna ang kamatayan, until the end of this earthly life, mga kapatid, let us serve the Lord. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Purihin ang Panginoon. I hope na may natutunan po kayo mga kapatid at napagpala sa maliit nating kakayahan sa tulong ng Panginoon. I hope na mayroon pong pangungusap ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo at karunungang ipinagkakaloob sa amin pong pagtalakay ng iyong salita. Wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Kung kaya ikaw ang Diyos na amin pong nilalapitan at inaasahan. Kasama ng aming mga taga-subaybay, lalo na yung mga kapatiran din na may mga pinagdadaanan sa paglilingkod sa Diyos. Nawa ito ay patuloy na maging kalakasan. Ang mga pag-aaral na katulad nito ay magsilbing inspirasyon sa aming mga kapwa mananampalataya to continue their journey sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa iyong pagbabalik. Huwag mong hayaan na kami maging good starter lang sa paglilingkod. Help us, Lord, to be a good finisher, to finish the race until the end. At ikaw ay may daladalang pangako, Panginoon, at gantimpala na ang sino mang magtagumpay ay bibigyan mo ng putong ng buhay. Panginoon, dalangin po namin ang mga hindi pa nagpapasyang maglingkod sa iyo.
Tulungan mo sila at mangusap ka sa kanilang puso for them to realize the importance of making a decision after na marinig nila ang mensahe na ipinapangaral. Udyukan mo po ang mga kababayan, liwanagan mo ang kanilang kaisipan, na may unawaan nila ang halaga ng paglilingkod sa iyo, at habang may buhay at pagkakataon, ay kanila itong mapagpasyahan na maipabuhay. Salamat po, O Diyos, purihin ka, at ang mga may karamdamang taglay ngayon, pagkalooban mo po ng kagalingan. At yung mga nasa pagdadalamhati at kalungkutan, pagkalooban mo ng kaaliwan, Panginoon. At ang mga naliligaw ng landas, akayin mo sa iyong liwanag, gamitin mo po ang programang ito upang maraming naliligaw ng landas ang makapanumbalik sa iyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon. Bless our viewers online as they share our topic today sa kanilang mga Facebook friends. I-bless mo rin ang aming mga listeners on air sa kanilang mga radio o mga transistor radio, Panginoon, sa mga barangay na naririnig ang programang ito. Bless them, O God, in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat, mga kapatid. At bago tayo magtapos, pakishare po ng ating episode ngayong umaga. At marami pa po nawa ang makapakinig at mapagpala spiritual. At ang ating mga kapatiran, meron tayong magkasabay na prayer meeting mamaya sa hiwalay na lugar, dyan sa UPC Santa Remedios Bulan at dito sa UPC Iquirino. Magkasabay at magkahiwalay ang ating prayer meeting mamayang alas 5 ng hapon. At bukas, mga kapatid, sa buong UPC Sorsogon Province ay merong Sunday School Conference dito po sa ating panambahan sa UPC Iquirino. Ayan, bukas po yan, mga kapatid. Lahat ng mga Sunday School teachers, bring your children sa Sunday School. At bukas po yan, maghapon, dito po sa UPC Compound Iquirino. Yan pong building na nakikita nyo sa aking likuran. Yan po yung ating pinalaking church building dito po sa Iquirino, Bulan, UPC Compound. So bukas po yan, mga kapatid. At sa lahat ng mga member ng Sunday School dito sa Quirino and Music, meron pong general cleaning mamaya sa church para i-prepare na mag-host po bukas ng gawain. So salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.